Ilang linggo bago ang matapos ang taon, iniulat ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang mga nagawa ng ahensya laban sa korupsyon. Partikular na ang irregularidad sa flood control project sa ilalim ng kanyang pamamahala. Yan ang ulat ni Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas. Matatapos man ang taong 2025, umpisa pa lamang ito para sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ang binigyan diin ni DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang year-end conference para sa kagawaran. Dito niya inanunsyo na may 87 individuals na ang inirekomenda katuwang ang ICI at DOJ na kasuhan ng plunder, malversation of public funds, graft, bribery at iba pa dahil sa mga palpak na proyekto. 87 individuals. Kasama dyan si former Speaker Romualdez, si former Congressman Zaldico, si Diskaya, former Secretary Manny Bonoan, senators, congressmen, USECs, COA commissioner, etc. Congressmen. 87 na yan. Lahat yan nasa ombudsman na. Binigyan din ni Dizon na isa lang ito sa kanilang hakbang para maisakatuparan ng hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na labanan ng korupsyon at mapanagot ang umabuso sa pondo ng bayan. Kabilang sa iniulat ng kalihim ang 23 ng nakasuhan, 9 na naipakulong na at 9 na pupang tauhan ng DPWH ang suspindido na at nasampahan na ng kasong administratibo. Dagdag pa ni Dizon, umabot na sa 150 million pesos ang perang naibalik na mula sa flood control projects habang inaasahan pang madaragdagan pa ang halaga ng maibabalik na pondo mula sa ninakaw sa kaban ng bayan. Bukod pa rito, ang 48 million pesos na kinita ng gobyerno mula sa pagsubasta naman ng Bureau of Customs sa mga luxury cars na kinumpiska mula sa pamilya ng Diskaya. Sa ngayon, nasa 13 bilyong pisong assets na ang nagawa nilang maipa-freeze sa Anti-Money Laundering Council. Kasama na dito ang 4,679 na bank accounts ng mga sangkot sa flood control project anomaly. Sinabi rin ni Dizon na patunay lamang ito ng panata ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na mananagot ang mga dapat managot. Ang punto natin dito is yung direktiba ng Pangulo na mananagot ang dapat managot. Nakikita na natin sa mga final sa ombudsman at sa mga yon fina-file na sa korte. At uulitin ko, hindi lang maliliit na isda yun. Para sa Integrated State Media, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.